Ayon kay VP Sara Duterte, matagal na raw maaaring makuha ang mga SALN ng opisyal ng gobyerno. Kaya't ang bagong memo ni Ombudsman Remulla, drama o pakitang tao lamang daw. Patunay raw nito ayon kay VP Sara, dati nang nilalabas ng PCIJ, ang Philippine Center for Investigative Journalism, ang kanyang mga SALN. Ito po ang sabi ng Vice Presidente. Dati pa naman po pwede po nilang salin eh. Matter of hihingi ka sa ombudsman, magsusulat ka, kahingi ng salin ng tao na yan. At bakit ko nasabi na dati pa yan? Dahil dati pa lumalabas ang salin ko sa PCIJ, sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pang mga media outfit, lumalabas yung saliin ko. In fact, si Trillanes nga, may kopya nga ng saliin ko. So ayun daw, nakukuha naman pala ng PCIJ ang SALN ng Vice Presidente. Kailangan mo lamang magsulat sa Ombudsman para makahingi ng kopya. Kaya't pinabuti naming tanungin ang mismong PCIJ. Totoo nga bang nakakuha sila ng SALN ni Sara Duterte? Ang sagot nila, matagal nang hindi. Ayon kay dating PCIJ Director Carmela Fonbuena, ang huli nilang nakuha ang SALN ni Sara Duterte noong 2017 pa. 8 taon na po ang nakakalipas. Kinumpirma po yan ni PCIJ Training Director Weng Paraan. Katunayan, ito po ang ginawa ng PCIJ na storya tungkol sa mga SALN ni Sara Duterte. Ang huling nakuha nila 2017 pa, nung si Sara ay mayor pa po ng Davao City. Ang paghigpit ng mga SALN nagsimula sa kanyang ama, si dating Pangulong Duterte. Magmula 2018, hindi na pa naglalabas si Pangulong Duterte ng SALN. Sa halip, pinagpasapasahan lamang ang PCIJ ng Office of the President at ng Ombudsman, ang siyang kustodya ng SALN ng Presidente at ng Vice Presidente. Ito pa, taong 2020, naglabas si Ombudsman Samuel Martires ng bagong mga patakaran para lalong higpitan ang pagsasapubliko ng mga SALN. Sa bagong patakaran, kailangan ka munang payagan ng opisyal na nag-file bago mo masilip ang kanyang SALN. Doon lamang ilalabas ng Ombudsman ang kanyang SALN. Sa makatwid, kung gusto mong imbestigahan ang nasabing opisyal, kailangan magpaalam ka muna sa kanya. Muli, pinagpasapasahan lamang ng Ombudsman at ng Office of the President ang PCIJ at ang lahat ng humingi ng SALN ng Presidente at ng Vice Presidente. Noong nakaraang taon lamang, nagpetisyon si Attorney Dino De Leon sa Ombudsman na i-release ang SALN ng Presidente at ng Vice. 2024 po, wala rin nangyari sa kanyang petisyon. So ano pong lumalabas? Una, hindi madadaan sa simpleng request letter si dating Ombudsman Martires. Kailangan mo nga ng paalam mula sa iyong iimbestigahan.